sa pagtugis sa mga nagbebenta ng peking sigarilyo. Isa pang surveillance ang isinagawa nila. Ito na yun. Ito na yan, sir. Hinuli ng mga pulis ang lalaki pero ayaw ikanta kung saan ang galing ang daladalang peking yosi. Hindi, positive yan. Sa tulong ng isang barangay kagawad, isang bahay ang tinunton ng mga operatiba ng SMART. Knock, knock! Ang kaso naman? Ayaw buksan, ibig sabihin may ano ka. Ayaw kita ako sa loob, sir, pero ayaw buksan. Kala ka double lock? Sabi mo, buksan na lang, makipag-cooperate na lang. Kuya! Mga pulis po kami, City Hall. Makipag-cooperate ka na lang! Ano nga bang hidden secret sa bahay na ito? Bakit pati operatiba ayaw niyong papasukin? Hindi, maayos tong bahay. May lusutan kaya to. At nang mapasok na nga ng tuluyan ng isang kwarto, Tumakas na. Sabi ko sa inyo eh. Tumakas na. Sabi ko na po sa inyo eh, may mga lusutan dito. Ito. kakinakinala ang mga nakita ng mga operatiba. Bukod sa bukas na TV set sa kwartong ito, may monitor din ng closed-circuit television o CCTV cameras. Wow! Naka-monitor po. Kaya tumakas siya, na-monitor niya na habang nasa baba pa lang tayo. Ilang saglit pa, binuksan ng isang nakakandadong cabinet na ito sa balkonake ng bahay. So nag-positive, nakuha natin itong si alias Ryan at saka itong si Kurt. Na kung saan tinuro niya naman yung kanilang pinagkukunan. At nakita naman namin yung another 10 boxes ng mga sinasabing peke at o counterfeit na sigarilyo. Dinala sa opisina ng SMART ang mga nahuli at nakaharap sila sa reklamong paglabag sa Consumer Act of the Philippines at paglabag sa Section 168 ng Intellectual Property Code of the Philippines. Nakapareham ng resibo ang dalawang nahuling di umano'y sangkot sa bentakan ng mga counterfeit na sigarilyo. Bakit kasi nila hinuli kayo dahil nagbebenta kayo? Hindi na talaga ginagawa. Habang isang lalaki naman daw ang tumawag kay Kurt, sumka at busan para iabot ang kahon ng order sa delivery rider. Tinanong ka nila kung saan nanggaling. Tinuro mo ba sa kanila kung saan kinuha? Sa ikalawang araw ng operasyon sa Ugbo sa Tondo, Maynila, isang mag-live-in partner naman ang hinuli ng mga operatiba ng SMART. So nagkasa kami ulit ng entrapment operation doon sa sinasabi nilang area ng Tondo, Manila. So nakuha naman natin sa kanila yung isang box naman ng peking sigarilyo din. Habang ipinatuturo ng mga otoridad kay Natalie ang kanyang supplier, sinabi niyang online din lang ang transaction niya sa supplier. Saan niya kinuha? Order ko lang po yun! Pahayag pa ni Natalie sa resibo. Ngunit ko rin masasabi mo. Pero alam mong illegal yung ginagawa niyo. Opo. Kung alam mong illegal, bakit niyo ginagawa? Tapos po siya. Ang gastos. Kung panggastos ang dahilan ni Natalie, teka, itong si Jefferson, nilaglag ang kanyang live-in partner. Inautusan lang po ako kanina, pagbalik ko dyan sa service, yung box na sigarilyo nasa bahay na po. Sinong nag-utos sa'yo? Sinabi lang po sana sa ako ilabas ko. Ganun po talaga. Walang gagawin, nagtitanong ko talaga. Ano pong inihain nyo reklamo rito, Major, please? Sinampa natin sila ng kasong RA 8293, Apa. yung Intellectual Property Code of the Philippines, saka yung sa ating Consumer Act. Paalala naman ng SMART sa publiko. Sa ating mga kababayan, lalo na dun sa nagtitingi-tingi na gumagamit ng sigarilyo. So maging mapagmatsyag kayo at suriin nyo yung inyong mga binibili dahil ito ay may epekto sa inyong kalusugan. Kaya sa mga parokyano ng Yossi, sa bawat sindi, baga ang nakataya. Lalo na kung peke ito, abay, mas malala. Sampung buwang nagtago sa batas ang isang lalaki matapos umanong gasain ang isang PWD o person with disability sa Mandaluyong City. Nang imbestigahan ng suspect, aba, naghahanap daw ng bagong love life.
Kaya naman isang blind date ang ikinasa ng Eastern Police District DSOU para ang suspect maging forever na sa kulungan. Ang lalaki na kinilalang si Moreno Calpac alias Balong ang walang awang gumakasa umano sa isang 20 anyos na may cerebral palsy. Itinago namin siya sa pangalang Ana. Ayon sa medical legal reports na inilabas ng Forensic Unit ng Eastern Police District o EPD, positibong ginakasa si Ana. Ang ikinaso sa kanya is qualified rape under Article 266A in relation to 266B. Kapag ang biktima natin ay kahit na nasa tamang gulang na, kung ito ay merong physical and mental condition, parang kinukonsider pa rin siya as minor. Ang problema, ang suspect na si Balong, nagtago na raw at naglakong parang bula. April 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Moreno Calpac alias Balong para sa kasong qualified rape. Si Balong, itinuring na isa sa top 10 most wanted ng EPD. Considered siya sa amin na top number 5 most wanted person ng Eastern Police District. Anong klasifikasyon? Anong batayan nito? Well, ibig sabihin yan, priority list siya for subject of manhunt operations. Sa loob ng 8 buwan, walang tigil ang EPD DSOU sa pagtunton sa kinaroroonan ng suspect. Hindi mo siya ma-search kasi Arabic yung pangalan. Dito kami nagkaroon ng idea na taga-Quirino siya. Nung na-confirm na nga namin na nandun siya. Ayun. Walang ibang naging dalangin na mag-inang Mary at Ana kundi mahuli na ang lalaking lumapastangan kay Ana. Dinedetect ko palagi, nauhuli na siya. Tiyaga lang po talaga pero may awa na rin po ng Diyos sa amin. Hanggang sa isang impormasyon ang natisod ng EPD DSOU. Ang suspect na si Balong, willing na raw magbukas ng bagong chapter ng kanyang love life. Kaya isang entrapment operation ang pinlano ng mga operatiba. Mayroon tayong babaeng operatiba na ginamit para makuha yung loob niya at makondinsin namin siya na makipagkita sa amin. Ang problema, nasa Quirino Province na siya. For 2 months, naging kachat niya. Pumunta sa isang usapan na magkita sila somewhere in Bulacan. December 1, 2023, kumagat si Balong sa pain ng mga operatiba. Mula Quirino, luluwas daw si Balong sa Bulacan para makipag-eyeball sa kanyang chatmate na isang asset. Kaya naman gabi pa lang, ang APD-DSOU nakapwesto na. Mahigit 4 na oras naghintay ang mga pulis at ang asset sa meeting place. Pasado alas 2 ng madaling araw ng December 2, 2023, isang bus ang dumating. Isang lalaki ang lumapit sa Lady Asset nang masigurong ito si Balong. Ganyan. Meron pa, ikaw yan, diba? Tama ba? Sagot ka, pare. Junior, Moreno. mga pulis kami, ha? Pinuhuli ka namin sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape. Ha? May karapatan kang panahimik. Lahat kung sasabihin mo, pwede gamitin mo sa labas sa'yo, ng korte. May karapatan kang kumuha ng sarili mong abogado. Kung hindi mo kaya, bibigyan ka ng gobyerno. Ha? Naiintindihan mo ba yung sinabi kong karapatan mo? Tinangkapang pumalag ng suspect pero hindi siya umobra sa mga pulis. Huli ka, Balbon! Balong! Depensa ni Balong! Hindi totoo po yan, hindi ko po ginakasang totoo yun. Siya na gusto ma'am. Bagay na maring itinanggi ng biktima at ng kanyang pamilya. Halimbawa po, makita nyo pong anak ko, kung sabihin nyo po na namimilit yung anak ko, takutin nyo. Sabihin nyo, isusumbong nyo po sa magulang. Diretso sa tanggapan ng Eastern Police District Annex si Balong. Kung ano yung alawa nila sir, ma'am, di asawahin ko na lang. Pero sagot ng biktima at ina niya, no way! Parang sinabi ko na sa anak ko po na tama yung ginawa niya sa'yo. Kaya po hindi ko po yun talaga lubusan tatanggapin. Kaya kalaboso sa Mandaluyong Police Station si Balong sa pagkakahuli ng suspect tila nabunutan ng tinik ang mag-inang Mary at Ana. Papasalamat po ako sa inyo po. Talagang puspusan niyo pong inasikaso po yung kaso namin na hindi niyo kami pinabayaan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel